Hi learners! Good evening everyone! So today pag-uusapan po natin ang The Clerk's Tale sa Canterbury Tales ni Geoffrey Chaucer. So ang characters po natin dito ay si Walter at si Griselda. Si Walter po ay isang nobleman na mataas yung rank niya sa Italia. Ang tawag doon ay Marquis. Tapos si Griselda naman, isa siyang babae na mahirap po. So si nobleman or si Walter ay kailangan niyang mag-asawa. Pinilit siyang mag-asawa ng kanyang nasasakupan para meron siyang tagapagmana. So, ang pinili niyang pakasalan ay si Griselda na isang mahirap na babae at masunurin. Nagkaroon sila ng anak, isang babae at isang lalaki. Ngayon, nung nagkaanak sila, binigyan niya ng pagsubok ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanyang asawa na pinatay niya ang kanyang mga anak at itinapon. So nagulat si Griselda, nalungkot pero hindi siya nagalit. Okay, naging masunurin pa rin siya sa kanyang asawa kahit na masakit ang pagkamatay ng kanyang mga anak. Mamatayan ka nga ng isa, dalawa pa kaya, sobrang sakit nun para kay Griselda. Ngunit naging masunurin pa rin siya sa kanyang asawa at patuloy pa rin niya itong pinaglilingkuran. Pangalawang pagsubok na ginawa ni Walter sa kanya ay sinabi niya sa kanya na lumayas na siya at mag-aasawa na siya ng panibago. Ide-diborsyo na kita at may nakita na akong kapalit sa'yo. So, nagulat at hindi nagalit si Griselda. Bagkus, naging masunurin pa rin siya sa kanyang asawa at nung inutusan siya maglinis ng bahay para i-prepare yung kanilang bahay para sa pagdating ng kanyang pangalawang asawa ay sinunod niya pa rin ito. So, nakita ni Walter yung katapatan ni Griselda at pagiging masunurin sa kanya. So, ang ginawa niya ay dinala niya ang kanyang mga anak, ang babaeng anak at ang lalaking anak, at naging masaya ang kanilang pamumuhay. They live happily ever after. So, ang lesson po dito sa story na to ay yung pagmamahal ng isang anak sa kanyang Diyos, na kahit na ano pa ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, yung mga pagsubok, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Di lamang ako, hindi lamang ikaw, tayong lahat, iba-iba man ang ating pinagdadaanan, pero meron tayong kapagsubukan sa buhay. So, paano natin yun nilalabanan sa araw-araw? At alam ko na hindi naman ito ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo kung hindi natin kaya. Fighting lang, sabi nga. Meron din istorya sa Bible, yung kay Job, kung alam ninyo, na namatay ang kanyang mga anak at nawalan siya ng yaman. Nagkaroon din siya ng sakit, pero hindi niya itinakwil o itinatwa yung kanyang Panginoon. Bagkus lalo niya itong minahal, okay? Lalo niya itong pinaglingkuran na bilang kanyang Panginoon. At pinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos yung doble pa sa mga narating niya dati. Naging lalong mas mayaman siya, powerful, nagkaroon ng mga anak at asawa at naging masaya ang kanilang pamumuhay. So, minsan naisip natin, gusto na rin natin gumibap, yung parang ang dami namang problema sabay-sabay, napakasakit, ganun. Pero alam mo yun, kailangan talaga na magtiis, habaan ang pasensya, kasi siguro merong nilalaan ang ating Panginoong Diyos ng mas higit pa sa gusto natin. Huwag tayong makakalimot na magdasal, magpasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw, at maging kontento kung ano ang meron sa atin. At lagi tayong maging as a teacher, di ba? Dapat mahaba yung pasensya natin sa mga bata. Hindi tayo dapat agad na nagagalit sa kanila or intindihin natin ang bawat isa.
So, kailangan nating magtiis sa gitna ng matinding paghihirap at bighati. So, dito, naging malupit si Walter sa kanyang asawa. So, kung gusto mo lang i-test ang pagmamahal ng iyong asawa sa'yo, dapat wag naman ganun kalupit. Kumbaga, papatayin mo yung anak, yung mga anak mo, tapos i-divorce mo siya, mag-aasawa ka ng panibago. Sobrang lupit naman yun, di ba? So, kung gusto mo lang i-try yung katapatan at pagiging masunurin ng iyong asawa, gumawa ka ng ibang paraan, hindi yung masyadong malupit naman, 'di ba? Kasi baka tularan ka at alam mo 'yun, baka lalo na ngayon, women empowerment, baka lumayo lalo sa iyo yung asawa mo at iwanan ka talaga. So, yun lang po at sana may natutunan po kayo sa lesson na to. And that's all for today. God bless you. Bye!